Saka isa pang gusto ko ipagpasalamat siguro yun na lang motivation sa araw-araw sa mga araw-araw na ginagawa namin. Una kasi nasa subscribers ko talaga dati 8,000 ganun. Yung na-scout ko si Samantha, dumagdag naging 14,000. Yung si Kuya Robin naging 40,000. Tapos ngayon nasa road to 200,000 ako. So sa Lord, thank you sa Lord. Ay, salamat. Napakatagal ng panahon. Parang ang tagal kong nawala dito. Salamat. Oo, salamat. Buti na lang na-meet natin to si Pastor. Ito si David yung ikaw yung kinausap ko, di ba, na bro, discipleship tayo kay Pastor ER. Yung nagdaan tayo kay David, tapos nakita mo si Pas yung long hair si Pastor. Di ba si ano yan? Oo nga. Pinagkwentuhan ka namin, wala ka pa. Okay, kilalang ano yan. Namaritas ka na namin. Ayun. So, ayun naman, nakala ko nga di ka papayag kasi busy ka. Ang alam ko busy ka talaga, di ba? Wala ko famous, no? Oo. Tapos yun nga, isang way na rin ng Lord na magkakilala tayo at ang Team Kalingap. Ayan, 27 na pala. So 3 days na lang po. Birthday na naman ako. Ang bilis lang. So parang ano lang parang normal day lang po. Sa sobrang daming ginagawa, sa araw-araw ang daming misyon, ang daming naghihintay sa amin. Kaya para sa akin hindi na siya ganoon ka yung paghahandaan, hindi na siya yung ganoon ka special. Pero syempre, thank you kay Lord kasi dinagdagan na naman niya ang aking edad. Yan, mabot ako ng 29 years old. So, salamat. Healthy ako, wala akong nararamdamang sakit. So, napaka gandang regalo na yun sa akin. Yung mga kaibigan ko, family, yan, relationships. Malapit na po. Ang birthday ko sa October 1 na po. Pagpapasalamat ko kasi halos same lang yung pinagpapasalamat natin yung syempre di naman nawawala yung mga natin supporters. Syempre palagi ko talaga pinagpapasalamat yung supporters natin. At yung safety yan, palagi na yan, matik na yan. Good health, yan. Constant. Araw-araw naman, everyday, nagpe-pray ako na thank you Lord sa pagkagising ko, yun, blessing na yun, pinagpe-pray ko palagi yun. Siguro, pinakaano lang ngayon, siguro yung health na lang po. Yun na lang po, pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Yung ganado kaming vlog, yun, hindi nagbabago. Ganun pa rin, mas ano pa nga mas lalo pa kasi mas dumaraming beneficiaries. Passion na talaga siya. Talagang na. Kasi sa dumarami na po yung beneficiaries, mas lumalawak ng Kalingap. So, yun, pinagpapasalamat ko yung kasipagan, saka yung determination, tas motivation. Siyempre po yung provisions po na binibigay ni Lord and sa mga supporters po, yun. Salamat. Opo, yung kahit parang tawag doon, akala mo kulangin, hindi nagkukulang. Sa totoo nung nakaraan akala ko nagkukulangin. Pero nang mga say ko, gano'n na lang yung pera ko, umabot pa talaga ng Kaya salamat Lord, grabe, parang hindi mo ina-expect talaga yung mga blessings na binibigay niya. Ayun, salamat po. Siyempre yung peace of mind natin, importante yon. Mahalaga yun, peace of mind. Kasi maraming kung hindi okay yung mental health natin, tsaka yung spiritual health natin, talagang madedepress tayo. And then, thankful din ako dahil nakakasama ko sa mga kagaya nito. Kasama ko kayo sa Bible study, mas nakikilala ko si Jesus. Salamat ako dahil medyo parami yung mga natutulungan natin. Nakita niyo naman sa vlog ko. Thank you dahil sa views ko ay naging consistent din. Maraming salamat kay Kalingap Rob. At syempre sa family ko na lagi nandyan na laging sumusuporta po sa akin. At syempre kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalingap Rob at kay Athena Vlogs. Maraming salamat po. Salamat ako si Diyos para may good health, para tapos araw-araw lang biyahe kami, araw-araw lang mayroong permission para may safe lang kami. Yun naman, salamat sa si Lord para may good health lang po. Salamat po. Kamusta yung yung sugat mo? Okay na. Buti na yung salamat. Kaya
Hindi, basta importante ito sa ulay. Kaya nga, salamat tayo sa Diyos na wala masama nangyari. Ano? Kung araw-araw na nalalakaran namin, na safety po sa amin, hindi na binabayaan na talaga ni Diyos sa amin na sa bawat lakad namin. Kaya yun po, mga Panginoon, maraming salamat po. Siyempre nagpapasalamat ako unang-una kasi lahat tayo safe yan. Everyday kasi nagta-travel sila, nasa sasakyan. So lahat po safe. Especially sa family ko, dun sa baby ko. Wala naman sakit, okay naman. Medyo talaga masaya kasi yung blessing ng Lord talagang tuloy-tuloy siya. Oo, at talagang salamat sa Lord kasi nagagamit nga na makatulong din. Di ko din in-expect na kagaya ni na Kuya Bal, ni na Kalinga Prab, gagamitin din tayo makatulong sa sa mga kababayan natin. Kaya malaking bagay yung impact talaga ng Kalingap sa isang kagaya kong isang charity vlogger na tumutulong din. Kaya malaking pasasalamat ko talaga sa Lord, syempre sa Kalingap, syempre kay Kalinga Prab talaga. Yung una kasi nasa subscribers ko talaga dati 8,000 ganun. Yung na-scout ko si Samantha, dumagdag naging 14,000. Yung si Kuya Robin naging 40,000. Tapos ngayon nasa road to 200,000 na po tayo. So sa Lord, thank you sa Lord. Oo, yan. Salamat po sa Lord kasi nandito po ako. Nakita ko ulit ang pinaka-pogi naming boss. Sabi ko naman. Ay, salamat. Napakatagal ng panahon. Parang ang tagal kong nawala dito. Salamat. Oo, salamat. Salamat Kuya Bal, kay Kalinga Prab. Kasi sa kabila ng mga pagsubok, nandyan pa rin sila. Hindi nila ako pinapalayas. Malapit na. So, salamat. Ups and down ang channel ko. Ngayon nakabawi na naman. Salamat dahil di ako iniiwanan ng viewers tsaka mga subscribers. Wala. Ako na yata ang madamdaming tao pagdating sa ganito pasasalamat. Dahil bibihira yung sobrang sama ng mga nangyari sa akin. Nandyan pa rin sila si Kuya Bal tsaka si Kalinga Prab. Patuloy nila akong tinutulungan. Pinapalayas na ako ng mga viewers. Mabuti naman, hindi sila nakinig. Masalamat ako. Panibagong buhay ko ulit ito. Binigay nila. Masyado na ako matanda para maging iyak. Salamat. Salamat sa mga kasama ko sa K-Boys. Very understanding sila. Hindi sila mapag-input, hindi sila madamot. Salamat. Oo, tanggap. Bilib ko sa kanila. Bilib ko sa puso nila. Dito ko lang napatunayan, dito ko lang nakita talagang matutong tao. Dahil not unlike sa Maynila, pag nagkasala ka, di ka napapansinin. Kaaway na turing sa'yo. Dito sa Dait, nagkasala ka, nakakiti pa rin sila sa'yo. Hindi ka nila iiwanan. So maraming salamat sa lahat. Kaya Tidna, maraming salamat din sa pangunawa. Makabuti niya. Dr. Gab, kaya mo maghingi ng tawad sa mga hindi sinasadya o sinasadya na nasaktan? Mga nakaraan? Yes. Kaya mo Lagi ko naman sinasabi patawad. Kung nasaktan ko man sila sa mga salita ko, patawad. Tao lang po ako, nagkakamali din. Pero pinagsisihan ko lahat yun. Mga salitang hindi maganda.
ako pinagpapasalamat ko kay Lord itong ginagawa natin. May 400 plus nandyan ngayon live. 500 na! Wow, hello po sa lahat na online ngayon. Paki-share, paki-like. Magsisimula na po yung Bible study natin. So, sakto itong pasok ninyo. Pagkatapos nito, yung replay nito, nakakaabot pa to sa 20 plus thousand. At least Bible study to. So, yun yung mahalaga doon. Para kay Lord po ito, itong ginagawa natin. Ang gusto lang ni Kalinga Prab, mga partners, mga vloggers, talagang mas makilala si Jesus sa buhay nila. Kasi si Jesus, mababago niya lahat sa buhay natin. So umagang ito, tinataas ko lang pangalan ni Lord at sa inyong lahat na nandyan ngayon. Kung di nyo pa po na-type kung nasaan kayong lugar na pinapanood nyo ito, i-type nyo po sa comment section. Magsisimula na po tayo in a few minutes. Ito po yung ating text. Pero bago yan, si David. David! Ano ba? Yung joy or saya sa buhay. Anong joy natin? Yung enjoyment. Nakikintaban ka pa rin ngayon, Ha? Ang hirap na pala magkasipon pag di ka sanay. Yung magkakasakit, na medyo nag-rest talaga ako. Medyo nilagnat ng konti. Pero, andyan si Lord. Mag-pray ka lang talaga. Kailangan mo siya. Yan lang. Thank you kay Lord kasi andun yung niya sa amin. Yung paggabay, pagprotekta sa araw-araw. Pero ang desire ng puso ko, at yun yung desire nila Rab at nila David nung una, is yung Word of God magkaroon talaga ng effect sa buhay natin. Ano po? So, para sa close out ng season 1, kay Kalinga Prab, bakit mo naisipan magkaroon ng Bible study at gaano ka convinced na mahalaga ang Bible sa buhay mo at sa buhay nito mga to? At sa listeners na nanonood, kung bakit hinahayaan mo na maging live din to. Ang pinaka-mission kasi talaga namin ni Papa ay yung ministry, yung paglaganap ng salita ng Diyos. Itong pag-charity namin, pangalawa na lang ito bago pa ang charity. Yun talagang pinaka-goal and mission namin, evangelistic talaga. So, dapat yun yung priority na ibahagi at tawag doon yung soul winning, di ba? Sinasabi. Makapag-invite sa church, makapag-share, make disciples. So, yun nga yung namin. Yun nga yung namin eh. Yun yung mission and vision namin. No. Parang na siya ng buhay ko eh. Parang hindi lang siya paparte. Talagang siya yung pinaka-purpose ng buhay ko. Itong charity na to, parang pangalawa na lang. So, yun. Bakit gusto mo may Bible study ang K-Word? Para mag-guide ni Lord ng words of God, mag-guide ng Holy Spirit. Kasi iba yung meron kang alam tungkol sa Bible, may wisdom ka eh. Alam mo yung mga dapat mong gawin and binibigay naman ni Lord yung sa mga decision making. Kasi lahat kami, as individual leader na kami sa bawat channel namin. Influencer na kami. So, importante yun na hindi lang tayo basta influencer. Dapat alam din natin kung ano yung dapat nating influence sa tao. Kagaya niyan, maraming nag-ano sa akin na yung parang yung sugal na po-promote. Ayoko. Dami na nag-ano sa akin mga sugal. May kilala akong iba na influencer. Yun yung intro, di ba? Yung sugal. Ayoko talaga nun. So marami, pinakaano kasi dyan yung decision making, makakatulong talaga sa mga decision na ginagawa namin. Ano masasabi mo dito sa ginagawa namin? Talaga, effective. Effective po talaga siya. At yun yung nakikita ko sa mga kasamahan ko, pati sa akin. Pati sa akin, oo. Talagang nag-guide din ako eh. Hindi ako naliligaw. Yun, reminder. Yan. Hindi ako naliligaw. Tapos talagang pinipilit ko talagang makapagbasa kahit hindi man siya everyday. Parang ito yung nagpupush sa akin yung mga sinasabi mo na kailangan ko magbasa, importante yung Bible. Kaya ayun, talaga siya laking tulong din, laking tulong. Para sa akin, ito yung pinaka-rason din na kaya bine-bless yung channel ko eh. Saka bine-bless kami kasi dahil sa siguro sa ginagawa namin, ganun. Kaya hindi pwedeng mawala siya. Dapat nga siya yung priority. Palakpak naman po. So, Siyempre, thank you sa iyo, Bas. Kaya
Thank you kay Pastor ER. Kay Jenmar din, yung cameraman, nandiyan siya. Kay Jenmar. Ayan. Grabe. Buti na lang na-meet natin to si Pastor ER. Ito si David yung nag-ano eh. Ikaw yung kinausap ko, di ba, na bro discipleship tayo kay Pastor ER. Tapos yung nagdaan tayo kala David, tapos nakita mo si Pas yung long hair si Pas. Di ba si ano yan? Oo nga. Pinagkwentuhan ka namin, wala ka pa. Okay, kilalang ano yan. Namaritas ka na namin. Ayun. So, yun naman. Nakala ko nga di ka papayag kasi busy ka. Ang alam ko busy ka talaga, di ba? Wala ko famous, no? Oo. Tapos yun nga, isang way na rin ng Lord na magkakilala tayo at ang Team Kalingap. So, yun. Marami nakarinig ng mga preaching. And alam ko hindi pa po tapos si Lord sa story ng buhay niyo. Sa iba sa inyo na itatanim pa lang yung word of God. Sa iba sa inyo tutubo pa lang. Sa iba sa inyo baka ngayong linggo pa lang magsisimula. Pero meron akong assignment sa atin. Regalo niyo na lang kay Rab. Mahalaga ang word of God. Ngayong week, ang assignment niyo lang mag-download sa phone ng Bible app. Subok-subukan nyo magbasa. Mag-start kayo sa John, sa Mark, magsimula kayo kahit saan. Pero baka after ng birthday niya, maggawa tayo ng challenge na pwedeng 21-day challenge o 30-day challenge. Magbabasa lang araw-araw. Tapos i-prove natin, may effect nga ba? Sinabi ng Bible may effect ba? At kung wala, okay lang, wala mawawala sa'yo. Pero kung may effect at totoong nagbabago ng buhay ng tao, si Jesus at Word of God, then marami, pati pamilya nyo, natutulungan nyo. Especially ang marami po sa inyo, may pamilya, may magulang, may lolo, lola, may anak. Pag natagpuan nyo ang kaligtasan, kayo na rin yung pagsisimula ng kaligtasan para sa kanila. Hindi po kami dito nagtuturo ng kung ano-ano lang. Grabe yung passion namin makilala nyo si Jesus. Kasi kahapon lang ay pinag-pray ko yung pinsan ko siya eh. Sabi ko lang sa kanya, si Jesus lang ang way. Sinabi ni Jesus, si Jesus lang ang nagbibigay ng buhay. Siya yung kausapin mo araw-araw. At mas mahalaga pa yun kaysa sa kagalingan. Yung tumanggap ka ng buhay na walang hanggan, mas mahalaga pa yun kaysa sa kagalingan o sa problemang pinagdadaanan mo ngayon. Pag natagpuan mo na si Jesus, natagpuan mo ang tunay na kahulugan ng buhay. Wala ka nang hahanapin pa. Yun ang sagot sa lahat ng namumroblema ngayon, sa iba't ibang klase ng problema. Kasalanan, depression, lahat na. Kakulangan, hindi kakontentuhan, si Jesus po ang kasagutan sa lahat. Sige, lahat po tayo mag-pray. Pray tayo. And feel the presence of the Lord. Please subscribe! YouTuber. Salamat po sa inyo. Thank you.